nakapag-surgery ako. Yun, mga June or mga July yun. So may wisdom talaga kung bakit. Tapos ang MTC date ko ay October. October ba? Mga ganun. Hindi ko na matanda. Basta mga October 2011 ako na siya. Kaya importante talaga na mag-decide tayo kasi i-guide naman tayo na hindi mahirap na sundin yung tama kapag noon pa lang or early on pa lang. Kaya nga 'di ba sabi choose this day. So ngayon pa lang pumili ka na hindi yung kung kailan nandun ka na halimbawa ito yung tama, ito yung mali. Biglang binigay sa parehas pero hindi ka nakapag-desisyon before yun. Mahirap siyang piliin. Lalo na tayong tao, affected tayo psychologically. Madali tayong masway eh. Ayan. Mm. So, ayun lang. Ang dami ko ng kinuwento pero ayan ang aking mission story. Thank you Sa for mga sharing. Actually, na-appreciate ko yung kwento kasi diyan natin nakikita yung how it is applied in real life, yung pagpili sa Panginoon. Madali kasi sabihin yan. Iba na talaga siya pag nandun ka na sa sitwasyon nung kailangan mo na talagang pumili at pakita talaga kung ano yung importante at mahalaga sa iyo. So, kailangan talaga makapag-decide na tayo, sabi mo nga early on, at mag-stick tayo dun sa decision natin, sa revelation na natanggap natin. Kung totoo siya, sabi nga ni Elder Holland, kung totoo siya dun sa time na na-receive natin yung revelation, so we have to stick to it. Dahil totoo pa rin siya, gaano man katagal ang panahon na lumipas. Ayan, eto na. Alam mo, gustong-gusto ko to, 34. Lian, pwede mo babasahin yung verse 34? ito. Masdan ang aking espiritu ay nasa iyo. Dahil dito, ang lahat ng iyong salita ay pangangatwiranan ko, at ang mga bundok ay maglalaho sa harapan mo, at ang mga ilog ay liliko mula sa pinag-aagusan nito, at ikaw ay mananahan sa akin at ako sa iyo. Kaya nga, lumakad kang kasama ko. Yan. Ito yung youth theme this year. Walk with me, lumakad kang kasama ko. Naalala ko dito yung talk ni Elder Uckdorf yung God Among Us. Tagal kong pinag-iisipan yung title ng talk ni Elder Uckdorf. Bakit God Among Us? Oo nga no, kasi gusto niyang lumakad kasama natin. So hindi siya yung Panginoon na hinihintay tayo sa finish line. Na Mm. hina, hinahayaan tayo mag-travel mag-isa. So dinadala niya tayo papunta sa gusto niyang kahinatnan natin. So nandun siya, katabi natin siya along the way. Sa pagbagsak natin, sa pagkakamali natin, hindi lang kapag nagsusumusunod tayo, hindi lang kapag mabait tayo or maganda yung lahat sa atin. So lalo siyang nandyan kapag nag-i-struggle tayo sa buhay natin. Kasama natin siya. Ang invitation niya, piliin nating lumakad katabi niya. Gusto niyang gawin yun kasama natin. Siguro minsan tayo na rin lang yung lumalayo doon sa path na gusto niyang lakaran natin. Pero ang gusto niya, katabi natin siya maglakad papunta sa ating celestial home. And I really like that thought. So, kung ano man yung mga pinagdaraanan natin, mga struggles natin, ang sarap sa pakiramdam na nandiyan ang Panginoon. Dadamayan niya tayo. Dadamayan niya tayo. Yung mga hindi natin kayang gawin on our own, yung kailangan ng strength beyond our own, yung mga bagay na alam natin na kung tayo lang hindi talaga magiging posible. Pero Mm. sa tulong ng Panginoon, wala imposible sa Kanya kung kailangan nating magawa ang isang bagay. Magiging posible yan. Sabi nga niya, no? Ang bundok ay maglalaho sa harapan mo. Ang ilog ay liliko sa pinag-aagusan nito. So, kumbaga, hahawiin niya lahat ng hadlang, 'di ba? Hahawiin niya lahat ng hadlang para mangyari yung dapat mangyari, yung pinakamagandang dapat mangyari kung lalakad tayo kasama ng Panginoon. Kaya gustong-gusto ko tong na to, yung script, yung youth theme ngayong taon na to. How about you, Lian? Anong naisip mo dito sa verse na to?
Ako naman yung 'di ba yung sikat na ano, Footprints in the Sand? Yeah, oo. Yan yung naisip ko yung habang ine-explain mo 'di ba nung una parang nakakita pa siya ng apat na footsteps, ibig sabihin dalawang tao ta's nung parang kailangan na is bakit ano na lang, dalawa na lang yung paa, ibig sabihin isang tao na lang. So minsan feeling natin iniiwan tayo, yun pala binuhat. Tama ba yung memory ko dun sa Footprints in the Sand? Tama, tama. And Tama. yung nagustuhan ko din dito yung sinabi mo na ano, hahawiin niya lahat. Parang parang yung thought ko nung sinabi mo yun ay, kahit na may mga challenges, dahil kasama natin siya, hindi siya hindi siya like talagang makakasakit sa atin. 'Di ba yun nga yung una niyang sinabi kay Enoch, eh, 'di ba? Na walang makakapanakit sa kanya. Ibig sabihin, kahit na may mga challenges tayo, hindi hindi yun makakasira or makaka-break sa atin, basta kasama natin siya. So, magiging siyang, blessing. Share ko lang yung isa sa patriarchal blessing ko na nakalagay na parang yung trials and tribulations daw na darating sa buhay ko ay hindi ako maha-harm, pero I will be able to rise above it. So, I think naisip ko lang 'yan nung shine-share mo kanina kasi parang, oo nga 'no, kasi parang mas naintindihan ko yung I mean, naintindihan ko siya before pero dahil may pinagdadaanan ka ngayon, iba na yung level 'pag parent ka. Parang, oo nga 'no, mas may sense na yun pala yung explanation kung bakit, hindi hindi ka maha-harm nung problema pero kaya nating malampasan yun kasi kung lalakad tayo kasama si Jesus Christ, kung maniniwala tayo sa kanya. Pero kung tayo lang ay good luck. Imposible, no? Parang hindi imposible siguro mangyari yung mga kailangang mangyari para sa buhay natin kung wala ang Panginoon. Ang mga sinasabi palagi ng mga ng mga leaders natin, especially sa relief, ito yung sa general presidency natin. I remember dun sa mga training, sa mga talk nila, sinasabi nila na we hope that the sisters will always feel the love of the Savior every day in their lives. And sinasuggest pa nila dun sa mga council meetings natin sa Relief Society, how have you felt the love of the Lord today? Naisip ko lang to kasi kung kasama nating lumalakad ang Panginoon, palagi nating mararamdaman yung pagmamahal niya everyday sa buhay natin. So, yung mga mahirap sa buhay natin, hindi natin na yan kailangang dalhin. Yung mga nakakasakit sa atin, hindi na rin yan natin kailangang dalhin. No? Siyempre tao pa rin tayo, nakakaramdam tayo ng sakit, nakakaramdam tayo ng hirap, pero ang pangako kasi ng Panginoon, dinala niya lahat ng pasakit ng mundo. So, kasama niya tayo na dadalhin niya yung mga bagay na yun para sa atin. So, kailangan natin talaga ibigay yung buong pagtitiwala natin sa Panginoon sa lahat ng mga pinagdaraanan natin at lumakad na kasama siya. Yung parang no, yung 'di ba, we are yoked with the Lord. Yan yung picture na sinasabi sa atin as we make covenants. Talagang dun sa load na dala-dala natin, kasama natin siya. And I would assume dun sa paghila natin na gano'n inisip natin may hinihila tayo pero sa totoo lang sa lahat naman ng 'yon, 'di ba? Ang Panginoon lang naman talaga ang gumagawa ng mga paraan para sa atin. And what we can only do is to always choose the Lord. Yun lang yung hinihingi niya sa atin, yung loyalty natin sa Kanya. Ano man yung mangyari sa buhay natin. Yun lang ang gusto ng Panginoon, yung faithfulness, yung loyalty para sa Kanya. And He will make all things possible para sa atin. Ayan, siguro we can end in this note, Lian, ang ating discussion for our first Come Follow Me lesson. Wow! Nang, nangyari din. Ayan, so thank you so much sa lahat ng nagtiyaga hanggang sa dulo na ito sa pakikinig sa ating
Where First Come Follow Me lesson. Antabayanan nyo yung mga susunod na episodes natin. Thank you all so much. Dian, I'll see you Thank, soon. Everyone, Ate Den, thank you thank everyone. you.